Kung maaari kang magmay-ari ng isang di-kuryenteng sasakyan na maaring maglakbay ng higit sa 700 milya sa isang single, nananatili pa rin ang halos buong kapasidad ng baterya pagkatapos ng 3 taon, maaring gumana ng normal sa iba't ibang temperatura, maaring ma-recharge sa loob ng 10 minuto, at may presyong katulad ng isang combustion engine na kotse, mahirap tanggihan ang naturang sasakyan. Yan ang senaryo na makakaapekto sa mga customer kapag ang isang revolutionaryong baterya ay malapit ng maging mass-produce at maaring dalhin ito ni Elon Musk sa Tesla sa lalong madaling panahon dahil ang mga solid-state na baterya ay nakikita bilang revolutionaryo para sa hanay ng mga dekuryenteng sasakyan, isang bagay na sinisikap niyang makamit. Kung babaliwalain ni Elon ang ganitong uri ng baterya, tiyak na makakaranas si Tesla ng malaking pag-urong dahil hindi bababa sa 3 pang automaker ang namuhunan ng malaki dito. Maaring hindi ka naniniwala dito, at hindi rin kami, ngunit ang katotohanan ay hindi may kakaila. Kaya bakit ang isang baterya ay nagbabanta sa 4680 na baterya ng Tesla? Bagamat nabanggit na namin ang ganitong uri ng baterya sa mga nakaraang yugto, maaaring hindi pa rin maintindihan ng marami kung ano talaga ang mga solid-state na baterya. Ngayon, pasimplehin natin ito ng ganito. Ang lahat ng uri ng mga baterya sa mundo ay may 4 na karaniwang bahagi, kabilang ang cathode, anode, plastic polymer separator, at isang likidong electrolyte solution. Kabilang sa mga solid-state na baterya ang 4 na bahaging ito. Ngunit kung bakit naiiba ang mga ito, o mas tiyak, kung bakit ang ganitong uri ng baterya ay 4680 killer, ay ang paglipat mula sa isang likidong electrolyte na solution sa isang solidong electrolyte na solution. Kaya, bakit tumitingin ang mga automaker sa mga solidong baterya? Inaasahan ng mga kumpanya ng pananaliksik sa merkado na papalitan ng mga dekuryenteng sasakyan, ang mga internal combustion engine na mga kotse at maging pangunahing sa industriya ng sasakyan. At para maging hindi mapag-alinlangan ng leader sa industriya, ang mga EV ay dapat na may katulad na saklaw sa kasalukuyang mga internal combustion engine na sasakyan at mahalagang pataasin ang kapasidad ng baterya ng mga EV na baterya para magawa iyon. Mayroong dalawang mga paraan upang madagdagan ang kapangyarihan. Ang una ay upang taasan ang gayunpaman. Sa kasong ito, ang halaga ng mga baterya ay tumataas at sila ay kumukuha ng masyadong maraming espasyo sa sasakyan na hindi isang perpektong solusyon. Kaya, paano naman ang paghahanap ng bagong uri ng baterya na malakas, mataas ang kapasidad, ligtas, at mabilis na pag-charge? Ito ay tila mas magagawa. Ngunit ito ay hindi walang mga hamon nito. Ang mga bateryang lithium ay patuloy na napabuti sa paglipas ng panahon, ngunit ang isang malaking tagumpay ay hindi pa nangyayari, lalo na tungkol sa mga issue sa kaligtasan dahil sa kanilang mga chemical na katangian. Ang makasalukuyang li-ion na baterya ay nasa panganib ng pagkasira ng baterya, tulad ng pamamaga dahil sa mga pagbabago sa temperatura o pagtagas dahil sa panlabas na puwersa na dulot ng paggamit ng mga likidong electrolyte na solution. Ang mga panganib sa kaligtasan na ito ay nakakuha ng pansin at binigyang diin ang pangangailangan para sa pagpapabuti ng teknolohiya ng baterya. Dahil dito, nais ng mga automaker na lumipat mula sa likido patungo sa solid-state electrolytes upang malampasan ang mga hadlang na naroroon sa maginoo na mga baterya ng lithium sa loob ng maraming dekada. Ang pagkakaiba ay makabuluhan para sa kaligtasan at kahusayan ng mga dekuryenteng sasakyan. Pagdating sa mga solid-state na baterya, ang Toyota ay isang pangunguna sa automaker na may ganitong uri ng teknolohiya ng baterya. Nangangako ang tagagawa na maisama ito sa mga EV nito kasing aga ng 2027. Kumpiyansa ang Toyota sa pagbawi sa nawalang posisyon nito laban sa Tesla at BYD, na nakikita ang mga solid-state na baterya bilang sandata upang iangat ang kanilang mga dekuryenteng sasakyan sa bagong taas. Maring hindi natin isipin na magtatagumpay ang Toyota, ngunit may ilang bagay na nangyayari na nagbabanta sa Tesla. Bakit tinatawag ng mga Tesla killer ang mga solid-state na baterya? Sa ngayon, kahit na ang pinaka-advanced na 4680 na baterya ng Tesla ay nagbibigay lamang ng hanay na 340 milya para sa Cybertruck na may sukat na pack na 123 clutch. Ngunit sa mga solid-state na baterya, sinasabi ng Toyota na papayagan nito ang mga dekuryenteng sasakyan na umabot sa 745 milya ang singgil, na hindi ka panipaniwalang kahanga-hanga. Ang hanay na ito ay lumalampas sa karamihan ng mga ICE na kotse. Marahil na mas kahanga-hanga kaysa sa mahabang hanay ng pagmamaneho ay ang maikling oras ng pagsingil. Sinabi ng Japanese auto giant na nilalayon nitong makagawa ng mga commercial na solid-state na baterya sa 2027 at ang mga Toyota EV ay magiging baliw sa mga solid-state pack na ito. Kaya, ano ang mga pakinabang ng mga solidong baterya? Ang solid-state na baterya ay namumukod tangi na may higit na mahusay na mga bentahe sa timbang at
density ng enerhiya kumpara sa iba pang mga uri ng mga baterya tulad ng traditional na mga baterya ng lithium. Sa densidad ng enerhiya na halos 402 isang K, ang mga solid-state na baterya ay higit na lumampas sa bilang na 250 Wh isang kJ para sa mga traditional na baterya ng lithium na nagbibigay daan para sa mas maraming imbakan ng enerhiya na may parehong timbang. Ito ay particular na mahalaga para sa mga dikuryenteng sasakyan, kung saan ang parehong timbang at pagganap ay kritikal na mga kadahilanan. Bukod pa rito, sa mga tuntunin ng densidad ng kapangyarihan ayon sa volume, ang mga solid-state na baterya ay maaring umabot ng hanggang 1200 which is ang litro kumpara sa karaniwang 700 Wh bawat litro ng mga conventional na baterya na higit na nagpapahusay sa kanilang pagiging kaakit-akit at mga potential na application sa mga advanced na teknolohiya. Ang QuantumScape, na nakabase sa labas ng US kung saan hawak ng Volkswagen ang 5% na stake, ay nag-anunsyo ng isang pag-aral noong nakaraang taon na nagpapakita na ang kanilang mga solid-state na baterya ay may density ng enerhiya na higit sa 1,000 Wh bawat litro. Kung gusto ng Elon Musk ang mga solid-state na battery cell na ito, nangangako ang QuantumScape na paganahin ang mga Tesla electric vehicle na magkaroon ng driving range na katumbas ng mga internal combustion engine na sasakyan. Hindi ka nagkamali ng narinig. Ang kanilang solid-state na mga baterya ay nakakamit ng napakababang self-discharge rate na nagbibigay daan sa pag-imbak ng enerhiya sa loob ng maraming taon ng walang labis na pagkawala na tinitiyak ang mas mahabang buhay. Paaring baguhin ng mga magagandang feature na ito ang hinaharap ng mga EV. Ano ang kapasidad ng pagsingil ng mga solid-state na baterya? Sa Toyota, ang densidad ng enerhiya ng mga solid-state na baterya ay makabuluhang napabuti salamat sa paggamit ng mga advanced na materyales na kinikilala din ng Toyota. Habang ang mga traditional na baterya ng lithium ay karaniwang gumagamit ng lithium metal para sa anode electrode at mga materyales tulad ng graphite at silicon para sa cathode electrode, ang mga solid-state na baterya ay maaaring gumamit ng isang hanay ng mga materyales na mas mataas ang kapasidad. Halimbawa, ang anode electrode ay maaaring gawin mula sa mataas na boltahe na materyales at ang cathode electrode ay maaaring maging lithium-rich manganese compound or silicon-carbon composite na materyales. Ang flexibility sa pagpili ng mga materyales na ito ay nagbibigay daan sa mga solid-state na baterya na makamit ang mas mataas na density ng enerhiya. Bukod sa lampasan ang densidad ng enerhiya ng mga conventional na baterya ng lithium, ang mga solid-state na baterya ay may kalamangan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-charge ng mas mabilis kaysa sa traditional na mga baterya ng lithium. Sa mga supercharging station ng Tesla, maaari mong asahan na mag-charge ng hanggang 80% ng 2170 na baterya sa loob ng humigit kumulang 30-40 minuto. Para sa 4680 na baterya, ang pag-charge mula sa 10 to 80% ay tumatagal ang 25 minute. Ayon sa data ng QuantumScape, ang kanilang mga baterya ay may kakayahang mag-charge ng hanggang 80% na kapasidad sa loob lamang ng 15 minuto. Gumagana ang mga ceramic separator ng QuantumScape sa mataas na bilis na nagpapagana sa kakayahang ito. At ipinapahayag ng Toyota na ang kanilang mga solid-state na baterya sa ilalim ng pag-unlad ay maaring mag-charge sa loob ng 10 minuto o mas kaunti, mula 10-80%. Ito ay makabuluhang binabawasan ang oras na kinakailangan upang singilin ang isang kotse sa halos oras na kinakailangan upang mapuno ang isang tangke ng gas. Nalaman namin na ang kakayahang mag-charge sa loob ng 10 minuto ay nangangahulugan na naglalapat ito ng 4C na kakayahan sa pag-charge, katulad ng ginagawa ng mga baka sa kanilang mga Shenzhen Ultra na mabilis na nag-charge na LFP na mga baterya. Suriin natin ang mga kakayahan sa mabilis na pag-charge ng mga solid-state na baterya. Sa pagkakaalam natin, ang solid electrolyte sa solid-state na mga baterya ay may mataas na ion conductivity na nagpapabilis sa transportation ng mga lithium ions kaya nagpapabilis sa proseso ng pagsingil. Ang mga baterya ay maaring umabot sa 80% na singil sa loob ng 15 minuto na may mas. Counting mga nakakapinsalang epekto sa mahabang buhay kumpara sa mga baterya ng lithium, bagamat ang pagkamit nito ay nangangailangan ng iba't ibang paraan. Gumagamit ang mga solid-state na baterya ng mga metal oxide, metal sulfide, o solid polymer, na ang lambot ng sulfur ay palaging susi sa pagpapabilis ng proseso ng pag-charge. Ang mga ion ay gumagalaw sa pamamagitan ng sulfur ng mas madali kaysa sa pamamagitan ng ilang mga electrolyte, na ang mga ion ay gumagalaw ng mabilis at maayos. Ibig sabihin, ang oras ng pagsingil ay nagiging mas mabilis. Sa kaso ng mga oxide electrolytes, maaari nitong hawakan ang mas mataas na boltahe. Ibig sabihin ay maaari nating itulak ang higit pang mga ion sa pamamagitan ng electrolyte. Higit pa rito, ipinahiwatig ng ilang pag-aral na ang mga solid-state na baterya ay maaring ma-charge ng higit sa 5 beses na mas mataas kaysa sa mga baterya ng lithium-ion sa buong buhay nila
na tumutulong sa pagpapataas ng habang buhay. Gaano kaligtas ang mga solid-state na baterya? Ang isa pang alalahanin ay ang kaligtasan ng mga dikuryenteng sasakyan na hindi pa ganap na natugunan ng mga lithium pack gamit ang mga likidong electrolyte. Ang mga likidong electrolyte sa mga baterya ng lithium-ion ay lubos na madaling masunog, ngunit ang Toyota at mga tagagawa ng solid-state na baterya ay lubos na kumpiyansa na dahil ang mga solid-state na baterya ay walang ganoong likido, hindi sila nagdudulot ng parehong panganib ng sunog. Talagang bihira ang mga sunog sa baterya ng lithium-ion at ang mga tagagawa ng kotse ay may pinagsamang mga enclosure at mga hakbang sa protection upang maprotektahan ang mga ito. Ngunit kapag nangyari ang mga ito, maaari itong maging matindi at mahirap patayin kung minsan ay kumukuha ng mga galon at galon ng tubig. Maraming mga nag-aalinlangan sa mga dekuryenteng sasakyan at mga baterya ng lithium ang palaging nangangatuwiran na ang pagmamaneho ng mga dekuryenteng sasakyan sa malalayong distansya araw-araw ay parang paglalaro ng totoong buhay na laro ng panganib. Ngunit ang kaligtasan ng mga solidong baterya ay maaring magbago ng pananaw na iyon sa ilang mga punto kapag ang mga ito ay isinama sa mga EV. Sa esensya, mayroon pa ring maraming mga kadahilanan na maaring matukoy ang kaligtasan, tulad ng mataas na thermal stability ng solid-state na mga baterya kumpara sa mga traditional na lithium-ion na baterya. Ito ay dahil ang solid electrolyte sa solid-state na mga baterya ay may mas mataas na punto ng pagkatunaw at hindi gaanong madaling masunog, kaya ginagawa itong mas ligtas. Madaling maunawaan ang konseptong ito. Ang mga likidong bagay ay palaging sumisipsip ng init ng mas mabilis at higit pa kaysa sa mga solid. Sa mga kapaligiranng may mataas na temperatura, ang mga traditional na baterya ng lithium-ion ay madaling kapitan ng mga mapanganib na situation tulad ng mga pagsabog, isang kilalang katotohanan sa industriya ng EV sa loob ng mahabang panahon ngayon. Sa paunang pag-unlad ng mga solid-state na baterya, iginiit ng mga mananaliksik ng Toyota na maaari nilang unahin ang mga temperatura na 50 hanggang 60 degrees Celsius para sa pinakamainam na pagganap at unti-unting malalampasan ang mga bilang na ito habang nag-a-upgrade sila sa mas mahusay na mga electrolyte na lumalaban sa init. Ayon sa isang pag-aral, ang habang buhay ng mga baterya ng Tesla ay nagpapahiwatig na hindi sila makakatagpo ng anumang mga issue kapag naabot ang markang 500,000 milya. At ipinangako ni Elon Musk na malapit nang makapagbigay ng enerhiya ang Tesla para sa mga dekuryenteng sasakyan nito sa mas mahabang panahon. Tungkol sa pagkakaroon ng mga solid-state na baterya, inaangkin ng QuantumScape na ang mga baterya nito ay idinisenyo upang magamit sa daan-daang libong milya bago magmaneho. Siyempre, ang mga solid-state na baterya ay hindi ganap na perpekto. Bagamat naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga solid-state na baterya ay hindi gaanong madaling kapitan ng thermal runaway dahil sa overcharging or internal short circuits, ipinakita ng mga kamakailang pagsusuri na maaari pa rin silang masunog kapag nadurog o nabutas. Nangangahulugan ito na kung ang isang dikuryenteng sasakyan na may mga solidong baterya ay nasasangkot sa isang malubhang aksidente at ang baterya pack ay sumasailalim sa malaking epekto, ang panganib ng sunog ay umiiral pa rin. Gayunpaman, ang mga solid-state na baterya ay nagdudulot pa rin ng mas kaunting panganib kaysa sa maraming kasalukuyang uri ng baterya at ang paglikha ng mga dikuryenteng sasakyan na may pinababang panganib ng sunog at pagsabog dahil sa mga solid-state na baterya ay isang malaking hakbang pasulong para sa mga driver. Ano ang nagpapabagal sa mga solid-state na baterya? Gayunpaman, may mga hamon na dapat pagtagumpayan bago maisakatuparan ang mga layuning ito. Ang isang malaking balakid ay ang mataas na halaga ng paggawa ng mga advanced na baterya na ito. Ang paggawa ng mga solid-state na baterya sa particular ay maaring napakamahal sa ngayon dahil ang Toyota ay hindi pa nakakamit ang malakihang mga linya ng production at nakakahanap ng napakahusay na mga solusyon sa pagbawas sa gastos dahil ang mga solid-state na baterya ay nasa maagang yugto pa lamang. Ang isa pang hadlang ay ang paghahanap para sa isang angkop na solid-state, electrolyte na material na maaring mahusay na magsagawa ng kuryente sa temperatura ng silid. Ang dunga materials na ginagamit sa solid-state na mga baterya ay maaari ding magdulot ng ilang issue. Narinig mo na ba ang dendrite formation? Soon, habang nagcha-charge, nagsisimulang tumubo ang maliliit na matutulis na estruktura na gawa sa lithium metal at maaring mabutas sa solid electrolyte na nagiging sanhi ng mga short circuit. Sa mga conventional na baterya ng lithium, mas malamang na mabuo ang mga dendrite, ngunit hindi iyon nangangahulugan na aalisin ang mga ito kung papalitan mo ang mga uri ng electrolyte. Nangyayari pa rin ang mga ito habang nagcha-charge, mas kaunti lang kaysa sa mga karaniwang lithium na baterya. Ang mabuting balita ay ang mga mananaliksik ay nasa ibabaw nito. Nagsusumikap sila sa pagbuo ng mga solidong electrolyte na hindi lamang nagsasagawa ng mga ion ngunit sapat ding matibay upang labanan ang mga masasamang tendril na iyon. Ang layunin?
maasahan, matibay, at ligtas na mga baterya na maasahan natin. Sa kabila ng mga hamong ito, inaangkin ng Toyota na gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagtugon sa mga issue sa tibay at paghahanap ng mga pambihirang solusyon para sa mga hadlang na ito. Nagsagawa sila ng pananaliksik at pagpapaunlad upang mapahusay ang teknolohiya na naglalayong i-deploy ang mga advanced na baterya na ito sa kanilang mga sasakyan sa mga darating na taon. Sa isang kamakilang panayam, ang Chief Technology Officer ng Toyota na si Hiroki Nakajima ay gumawa ng isang kawili-wiling anunsyo na nagsasaad na ang kumpanya ay nagtagumpay sa mga hadlang sa solid-state na pag-unlad ng baterya at sinabing, nakahanap kami ng mga dekalidad na materyales. Bagamat walang mga particular na detalye tungkol sa mga materyales na ibinigay, ang Toyota ay inaasahang magpapakilala ng mga solid-state na baterya kasing aga ng susunod na taon. Bilang karagdagan sa pagsulong gamit ang mga solid-state na baterya, sinabi ng kumpanya na patuloy nilang itataguyod ang pagbuo ng mga baterya ng lithium-ion na may mga planong lumikha ng isang mas mahusay na uri na may kakayahang gumana sa loob ng 1,000 kilometro na halos magdodoble sa hanay ng Tesla's Model Y long-range na variant. Binanggit din ng Toyota na ang mga baterya ng lithium iron phosphate ay bubuuin bilang isang mas mababang gastos na alternatibong solusyon sa mga baterya ng lithium ion at solid state. Sa kabila ng mga limitations sa saklaw ng pagpapatakbo at mga kakayahan sa pag-charge, nananatiling mas sikat ang mga baterya ng lithium-ion kaysa sa mga solid-state na baterya dahil sa mga issue sa gastos at tibay. Ang pamumuno ng Toyota sa solid-state na pananaliksik sa baterya ay hindi nakakagulat dahil sa kanilang malawak na portfolio ng pamumuhunan na may higit sa 1,000 mga-patent sa larangang ito. Bilang bahagi ng kanilang diskarte, plano ng Toyota na unang i-deploy ang mga bateryang ito sa kanilang mga hybrid na sasakyan ilang taon bago ipakilala ang mga ganap na electric. Sa mga solid-state na baterya na inaasahang magiging available sa 2027 o 2028, ipinapahayag ng Toyota na makakamit ng kanilang mga EV ang isang kahanga-hangang hanay na 745 milya na hihigit sa kasalukuyang record na hawak ng Lucid Air sa 520 milya. Higit pa rito, ang advanced na teknolohiya ng Toyota ay naglalayon na makabuluhang bawasan ang oras ng pagsingil na may mga inaasahan na kukuha lamang ng 10 minuto para sa isang buong singil sa hinaharap. Bagamat maaring tumagal pa ng maraming taon, plano rin ng Toyota na magpakilala ng pangalawang generation ng mga solid-state na baterya na higit na magpapahusay sa kanilang mga dekuryenteng sasakyan. Ang mga advanced na bateryang ito ay inaasahang magbibigay ng kahanga-hangang hanay na 932 milya sa isang single na higit pa sa mga kakayahan ng kanilang kasalukuyang EV, ang BZ4X, na may saklaw na humigit kumulang 318 milya. Ang pinakanakakagulat ay ang oras ng pag-charge para sa mga bagong bateryang ito ay maaring wala pang 10 minuto na makabuluhang binabawasan ang oras ng pag-charge. Upang ilagay ito sa pananaw, ang bagong teknolohiyang ito ay magdodoble ng higit sa kasalukuyang hanay ng mga EV ng Toyota at bawasan ang oras ng pagsingil ng humigit kumulang 67%. Ang pagpapahusay na ito sa saklaw at bilis ng pag-charge ay makabuluhan at tinutugunan ang dalawang critical na salik na nakakaapekto sa pagtanggap at kaginhawahan ng mga dekuryenteng sasakyan. Upang makamit ang mass production at gawing abot kaya ang mga EV na pinapagana ng bagong teknolohiya ng baterya na ito para sa mga consumer, kailangang magpatuloy ang Toyota sa paggawa ng mga paraan upang mabawasan ang kanilang mga gastos sa pagmamanupaktura. Ang Toyota ay hindi lamang ang kumpanya na nagtatrabaho sa mga bateryang ito. Ang ilang iba pang mga automaker ay nakikipagkarera sa commercial na kanilang mga solid-state na baterya. Noong Nobyembre ng 2022, gumawa ang Honda ang isang kawili-wiling anunsyo tungkol sa isang bagong polymer fabric na maaring pahabain ang buhay ng mga kasalukuyang solid-state na baterya. Ang kasosyo sa Tesla na CATL ay naglalayon na makagawa ng mga purong solid-state na baterya sa maliit na dami sa unang pagkakataon noong 2027, ngunit inilalarawan ng isang kinatawan ng kumpanya ang malakihang produksyon bilang mahirap pa rin. Ito ang unang pagkakataon na ang pinakamalaking tagagawa sa mundo ng mga baterya ng dekuryenteng sasakyan ay nagbalangkas ng isang timetable para sa pagpapakilala ng mga solid-state na baterya. Gayon din, ang quantum space at solid power ay gumagawa ng nakakabaliw na pag-unlad sa kanilang mga solid-state na baterya. Kaya, ano ang eksaktong ginagawang mas mahusay ang mga solid-state na baterya kaysa sa mga traditional na likido? Hatiin natin ito. Una, meron silang mas mataas na densidad ng enerhiya na nangangahulugan na maaari silang tumagal ng mas matagal sa isang single kumpara sa mga traditional na baterya na may parehong laki. At para sa mga dekuryenteng sasakyan, nangangahulugan ito na maaari silang pumunta ng mas malayo nang hindi kailangang i-recharge.
At iyon ay isang malaking bagay dahil ang isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga tao tungkol sa mga dekuryenteng sasakyan ay kung gaano kalayo ang kanilang magagawa bago muling i-recharge ang mga ito. Sa pagsasalita tungkol sa mga alalahanin, maraming tao ang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga sasakyang pinapagana ng baterya, lalo na sa mga kwento tungkol sa mga likidong electrolyte na nasusunog. Ngunit sa mga solid-state na baterya, ang panganib na iyon ay mas mababa dahil ang kanilang mga solid electrolyte ay mas matatag at mas madaling tumagas o masunog. Kung matagumpay, ang pinakamalaking tagagawa ng kotse sa mundo, bagamat nahuhuli sa China at Elon Musk, ay maaring magbenta ng mga dekuryenteng sasakyan na mas ligtas, mas mabilis na nagcha-charge, at mas mahusay na may hanay na 1-200 km sa isang single lamang na doble ang bilis kumpara sa mga kasalukuyang produkto. Naintindihan ng Toyota na ang pagiging nasa likod sa industriya ng dekuryenteng sasakyan ay ginagawang walang kabuluhan ang pagtaas ng production at pagbaba ng mga presyo ng walang bagong technological na revolution na nakakagambala sa buong merkado. Alam mo ba na ipinagbabawal ng UK ang mga internal combustion engine na sasakyan pagsapit ng 2030 at maraming bansa sa Europa at estado ng US ang sumusunod? Nangangahulugan ito na sa susunod na dekada, ang pagbili ng kotseng pinapagana ng gas ay magiging mahirap. Mababago lamang ni Tesla ang kasaysayan kung makuha ni Elon Musk ang kanyang mga kamay sa mga solid-state na baterya. Sa malapit na hinaharap, ang mga dekuryenteng sasakyan ng Tesla ay magiging sa uptick at may maliit na pagkakataon na malampasan ng mga kakompetensya tulad ng Toyota. Sa kakayahang maglakbay ng 700 milya sa isang singil, magbubukas ang Tesla ng isang bagong mundo ng kaginhawahan at pagtitipid para sa mga gumagamit. Ito ay ganap na mag-alis ng mga alalahanin tungkol sa operating range ng mga dekuryenteng sasakyan at lumikha ng isang ganap na bagong karanasan sa pagmamaneho kumpara sa 400 milya na magagamit sa kasalukuyang Model S. Imposibleng isipin kung gaano kaganda ang magiging buhay kung ang isang Tesla EV ay maaring umabot ng 700 milya. Kaya, kailangan nating itanong, ano sa palagay mo ang potential ng ganitong uri ng baterya para sa mga EV sa susunod na ilang taon? Dadalhin ba ito ni Elon sa Tesla? Umaasa kami na magkakaroon ka ng pinaka-nakaka-relax na damdamin pagkatapos panoorin ang video na ito. Kung ginawa mo ito, buong kababaang loob naming hinihiling na pindutin mo ang like button at sumali sa Tesla Car World Family sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel. At huwag palampasin ang alinman sa aming mga kahanga-hangang video sa pamamagitan ng pagpindot sa bell icon. Pinahahalagahan namin ang iyong feedback at ang iyong oras. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon. Hanggang doon, manatiling ligtas at magsaya.